our meeting and discussion about wisdom literature or poetic books. Pero tayo po muna ay manalangin. Our gracious Lord, maraming salamat po sa muling pagbibigay mo ng oras, araw upang kami po ay magkaroon ng pagsasama-sama, online meeting ng mga estudyante pong ito, na iyong mga lingkod sa iyong iglesia. Ay dinadalangin ko po na maging pagpapala po ang oras na ito sa bawat isa sa amin at maging karangalan sa iyong pangalan, Panginoong Diyos. Lord God, sa amin po mga tatalakay at pag-uusapan sa hapon pong ito, dinadalangin ko po ang pagsama mo sa amin at pagkilos ng banal na Espiritu. At gayon, Panginoong Diyos, ang kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyong mga salita ay pagkaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Amin po dinadalangin ang buong mundo, lalo tigit sa lahat ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, sa amin pong nararanasan na pandemic. At kami po, Panginoon Diyos, ay lubos na nagtitiwala sa iyo sa lahat po ng aming nararanasan, sa itong ito ng aming mga buhay. At nawa, Panginoong Diyos, ay magturo po sa amin na kaganapang ito sa aming buhay, ng katatagan sa aming mga puso, na lubos kaming magtiwala sa iyo, anuman ang maganap, anuman mangyari, Panginoong Diyos. Lord God, ay dinadalangin po namin ang complete healing at recovery ng bawat bansa, Panginoong Diyos, na tinamahan ng COVID-19 at patuloy po ninyo na bigyan ng kalakasan at karunungan ang bawat frontliners na ginagamit mo, Panginoong Diyos, upang panlabanan ang COVID-19 na ito upang magapi namin ang tuluyan, Panginoong Diyos. Lalo tigit sa lahat, sa mga doctors, sa mga nurses, at sa bawat individual na leaders ng aming bansa, Panginoong Diyos. Sila po ay amin pong ay pinagkakatiwala sa iyong mga kamay, sa patuloy po ninyong pag-amin sa kanila. Sila po ay bigyan nyo ng kalakasan sa bawat araw na kanila pong kaharapin, Panginoong Diyos, ang pandemic na ito. Lord God, uli po, ang oras na ito na aming pag-aaral sa iyong mga salita, ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen po. Amen. So, afternoon po ulit sa inyo. Sige po. Bago po muna tayo tumungo sa atin pong bagong tatalakayin. Excuse me po. Tapusin po muna natin pala yung yung ating talakayin sa Job. Okay? Yung ating kailangan tapusin sa book of Job. Tama ba? Di pa tayo tapos doon, di ba? Tama. So, meron pa tayong kailangan tapusin doon, which is the second debate and then the final debate. Tapos yung salita ni Elihu and then the final words of God. Sabihin na natin, actually, ang Diyos is not really answer the complaint of Job, but actually God answers Job the way God should answer any human being. Okay, so sige, let's start doon sa ating pag-aaral sa book of Job, which is natapos tayo sa first debate, di ba? Yung first debate ng book of Job. So, doon naman tayo sa second round, sabi natin, second round ng debate, which is, which is starts from chapter 15, tama? If I'm not mistaken, chapter 15 to chapter 21. Ito yung parte kung saan second round ng debate ay pumapaloob yung kanilang pagsasagutan. So, doon sa unang debate nila, mapapansin ninyo na ang kanilang napagdebatihan is that God is holy and man is wicked. So, kaya kung ikaw ay gumagawa ng masama, natural lang sa Diyos na parusahan ka. Itong second round, ang second part ng debate po nila is centered kung gaano kasama ang tao.
Okay, kung gaano kasama ang tao. Kaya nga sa unang, sabi natin, unang salita ni Elihu, ni Eliphaz, sa unang salita ni Eliphaz, he was accusing Job of being boastful. Ang sinasabi ni Elihu is masyado siyang nagmamayabang. Kumbaga, sinasabi ba ni Job na siya bilang mas nakatatanda kay Job ay dinidisrespect niya yung kanyang wisdom, na kung saan sinasabi nga ni Eliphaz na his wisdom comes from God. So, ang sinasabi ngayon ni Eliphaz in this second cycle ng kanilang pag-uusap is man is a wicked person. Ang tao ay may kasamaan. So, bilang may kasamaan na tao, if ang tao ay nakagagawa ng kasamaan, then that man should be punished. Okay? Ang taong yun ay dapat maparusahan kung siya ay isang masama. Kaya, kumbaga, ang answer naman ni Job sa akusasyon na ito is isang paghahanap ng simpatya. Kasi nga, hindi niya nakikita sa mga kaibigan niya ito na meron silang sympathy kay Job. And hindi niya nakikita na itong mga kaibigan na ito are comforters. Even to the point, sinabi niya sa chapter 16 na itong mga ito ay sobrang miserableng comforter. They are miserable comforters. Okay? Kasi hindi nila nakikita yung kanyang kalungkutan. Hindi nila nakikita yung kanyang pagiging mag-isa. Sa halip, yung mga kaibigan niya, inaakusahan siya na meron siya nagawang mali. Kaya siya nagkaroon ng suffering ngayon. Kaya, still, ang gusto pa rin ni Job is he wants to plead to God na gusto niya na siya ay magkaroon ng katarungan. Kasi nga, kanyang argument is God is unjust to him in his life. Kaya, hindi siya nagpatinag sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, sinagot naman siya ni Bildad. And then, sinabihan siya na itong si Job, okay, is probably a wicked person, wicked people, kasi ang isang para kay Bildad, ang isang masamang tao is magkakaroon ng kaparusahan. Okay? Magkakaroon siya ng kaparusahan. Actually, in chapter 18, verse 12 to 21, Bildad is referring to the sons. Okay? Is he referring to Job? In chapter 18, verse 12 to 21, na balang araw magkakaroon din ng tawag dito, hangganan ng taong masama. Pero, sinagot siya ni Job. Okay? Sinagot siya ni Job. At ang sagot ni Job is about in chapter 19 na para bagang inalis kay Job yung lahat ng simpatya ng tao, which includes yung kanyang mga kaibigan, yung tatlo niyang kaibigan. But then, in the end, makikita po ninyo in chapter 19, 23 to 27, he still hopes in the future. Meron pa rin siya. Buhay pa rin ang kanyang pag-asa. Buhay pa rin ang kanyang pag-asa. Even to the point, he was asking for Redeemer. Okay? He was asking for Redeemer that will appear and intervene sa kanya pong suffering at sa kanyang appeal sa Diyos. Now, ito namang si Zophar, ang kanya namang sagot kay Job is
ang isang masamang tao o isang taong masama ay, ang tawag dito, makakatanggap nung distraction. Okay? Anumang araw is darating sa kanya yon dahil siya nga ay masama. So, ang ibig sabihin, ang pinupunto ni Zophar, person that is wicked will eventually have his distraction. Okay? Siya ay makatatanggap ng distraction sa kahit anumang araw. So, meaning, he was referring to Job na bakit ka may suffering? It is because you have been wicked, probably. Okay? You have been wicked. That's why God is giving you the distraction that you deserve. Kaya, tinitignan, binibigyan niya ng picture na tingnan mo ngayon yung sitwasyon mo, ayon kay Zophar, kung titignan natin, i-interpret natin yung kanyang sinasabi, na look what you have been. Tingnan mo kung ano ka ngayon. It means, God is giving you the destruction that you deserve as a wicked person. Pero sumagot po si Job sa kanya. And he wants the attention, gusto niyang tignan o gusto niyang makinig sa kanya ng mabuti. Okay? Gusto niyang makinig sa kanya ng mabuti yung kanyang mga kaibigan. Dahil ito nga mga kaibigan niya is talagang dinidiin kung ano yung nangyari sa kanya is because it's a punishment for his sin. So, he wants their attention at sinabi ni Job, he described, okay, why God allowed the wicked to live a prosperous life. Sinasabi niya na, so bakit yung mga masasamang tao ay nabubuhay pa rin sa marangyang pamumuhay? So ang kanyang ipinupunto is about those wicked that have a prosperous life. Bakit sila nabubuhay pa rin? Okay? So, ang pinalalabas ni Job, still, ako ay inosente and ang aking pagiging inosente is naging unjust ang Diyos sa akin dahil doon sa mga wicked talagang mga tao, bakit sila nabubuhay ng marangyang pamumuhay? Now, still sa huling banda ng kanyang speech na ito, sa chapter 21, still, he recognized, okay? Na-recognize pa rin niya na hindi niya iiwan ng Diyos, hindi niya pa rin i-abandon ng Diyos. Kahit na may mga taong masama na nakakaranas pa rin ng karangyaan. Kaya ang kanyang sagot is about something sa kanyang sarili na sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan, your accusation about me as a wicked person is very wrong. Mali kayo sa inyong inaakala, ako bilang si Job ay masamang tao. At yung nangyayari sa akin ngayon is punishment. No, it is not punishment. Job is telling his friend, no, what I'm experiencing right now, my suffering, is not because I am wicked person that you are describing. So, pumasok tayo ngayon doon sa pangatlo at huling debate nila. Na kung saan, dito naman sa pangatlo at huling debate nila, ang akusasyon na ngayon ng mga kaibigan niya is specific the sin ngayon. Specific. Okay? Specific sins. It starts with Eliphaz. So, pinopoint out na ngayon ni Eliphaz na kung saan sinasabi ni Job na no, he's an innocent person. So, that's why he wants to appeal to God that he is
unjust and he wants an answer from God why he is suffering as an innocent person. Ngayon, pinoint out na ni Eliphaz dito sa pangatlong debating ito kung ano yung maaaring specific sin na nagawa mo. Kaya ka pinaparusahan. Okay? Balik tayo doon sa notion, sa notion na kung saan kapag ikaw ay masama, meron kang punishment. Kapag ikaw ay nagkasala, meron kang parusa. Okay? Kung mabuti kang tao, may blessing ka. Kung masama kang tao at nakagagawa ka ng masama, meron kang punishment. So, yun yung argumento na bumubuo dito sa tatlong parte ng debating ito. Ngayon, dito po sa huling parte ng debate, meron na pong, sabihin natin, meron na pong akusasyon yung mga kaibigan niya kay Job na kung ano yung maaaring naging kasalanan mo, sabihin natin, specific sin, okay? Specific sin na nagawa mo, kaya ka ngayon merong suffering. Ano yun? So, punta tayo doon sa Job chapter 22. Okay? Job chapter 22. Kung saan Eliphaz accused Job. Okay? Inakusahan po ni Eliphaz itong si Job na baka naman ikaw ay hindi makatarungan doon sa mga mahihirap. Okay? Job chapter 22 verse 6 to 11. Nakikita po ninyo? Nakita po ninyo ba? Bukas ba ang inyong mga Bible? Job chapter 22 verse 6 to 11. Chapter 22 verse 6 to 11, sabi po dito. Chapter 22 verse 6. Mga kapatid mo, iyong pinag-uubado pang sa utang nila sa iyo, sila ay makabaya. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ng mga nagugutom. Lakas mo ginagamit, kaya lupa'y nakakamkam at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ng mga biyuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim, kaya di ka makakita, maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. So, ang akusasyon sa kanya is, so, maaaring first, hindi mo trinato ng maayos yung mga mahihirap. Okay? Maaari, sabihin na natin, ano ba? Na parang nagiging judgmental yung mga kaibigan niyang ito sa kanya. And then secondly, Job was accused of being inhospitable. Kumbaga, hindi siya marunong tumulong. Maaring hindi ka tumutulong doon sa mga byudang, maaring hindi ka tumutulong doon sa mga nasasakupan mo, sa mga kapwa mo, hindi ka tumutulong sa kanila. And then to the point na sinasabi ni Eliphaz, yung isa pang akusasyon niya, na itong si Job ay maaaring naging malupit. Okay? Naging malupit siya. Na maaaring hindi mo tinutulungan itong mga in chapters 22:7, yung mga nauuhaw, hindi mo pinainom, hindi mo pinakakain yung mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamkam at binibigay ito sa mga kinalulugdan. Hindi mo na nga tinutulungan ng mga byuda, inaapi mo pa yung mga ulila. So, yun yung akusasyon niya na siguro medyo cruel ka. Okay? Medyo cruel ka dun sa mga taong to. So, yun yung judgment nila. But then, they were being judgmental because at first place, sa atin pong pag-aaral sa Book of Job, sinasabi po sa unang mga kabanata na itong si Job is a righteous person. Diba? He's a righteous person. In the eyes of God, he is righteous. Ibig sabihin, wala siyang nagagawang masama sa mata ng Diyos. He was doing the right thing. Kaya nga, ang gustong mangyari ni Job is harapin siya ng Diyos.
Na bakit siya nagsasuffer na kumbaga mabuti naman ang ginagawa niya. So, gusto niya ng answer from God now that he's suffering. So, bakit ako nagkakaroon ng ganitong sitwasyon ngayon? But itong tatlong kaibigan niya, they were accusing Job na dapat kang parusahan kung ikaw ay nakagagawa ng kasamaan. At kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon, yan ay kaparusahan sa mga nagawa mong masama. At specifically, they were judging Job of doing something that is wicked in the eyes of God. Okay? So, yun nga yung mga akusasyon nila na itong si Job is napaka-cruel, itong si Job ay hindi makatarungan, si Job ay hindi matulungin. Yun yung mga judgmental accusation nila kay Job. But Job answered. Okay? Sumagot naman itong si Job na no, hindi niya nagagawa itong mga bagay na ito dahil sinasabi niya in chapter 24, okay, in chapter 24, Job chapter 24, kung siya ay kung siya ay nakagawa ng mga ganitong akusasyon sa kanya ng mga kaibigan niya, then ang Diyos ay naging hindi makatarungan. Okay? Hindi siya naging makatarungan. Na kung saan sinasabi niya in chapter 24 ng kanyang mga ari-arian o yung mga taong gumagawa ng kasamaan, okay? Bakit sila bakit sila nagkakaroon ng magandang buhay? Kaya in chapter 24, sabi po dito, bakit yung mga masasama is hindi sila pinarurusahan? Okay? In chapter 24, verse 2 to 4, sabi dito, binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa, nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-aalaga, tinatangay nila ang asno ng mga ulila, kinakamkam sa mga biyuda, ang bakang isinamla, ang mahirap ay tinataboy sa lansangan at dahil sa takot, naghahanap ito ng taguan. Ngayon, Job is telling, look, yung mga taong masama, kinakamkam nila yung lupa, nagnanakaw sila, at yung mga nangangailangan ay hindi nila tinatrato ng tama. So ngayon, sinasabi ni Job, look at them. Kung ang Diyos ay makatarungan, bakit hindi sila pinaparusahan? Okay? Bakit hindi pinaparusahan yung mga mamamatay tao? Bakit hindi pinaparusahan yung mga nangangalunya? In chapter 24, verse 13 to 17. Bakit hindi sila pinaparusahan ng Diyos? Sila pa rin ay nabubuhay ng masaya. Nabubuhay pa rin sila ng ayos. But then, sinasabi ninyo, pero ako, walang nagawang masama, bakit ako ngayon nagsasuffer? Bakit ako ngayon ganito? Sabaga, kung siya ay masama, sana, still, he is a prosperous person. Still, katulad siya ng mga taong gumagawa ng masama, ng mga pumapatay ng tao, kumakamkam ng lupa, doon sa mga nagnanakaw, doon sa mga hindi gumagawa ng maganda sa mga nangangailangan, sana ganun din ang buhay niya sa ngayon. But then, he's still suffering.
Dahil ang argument ng mga ah, kaibigan niya, kung ikaw ay masama, then ang dadating sa iyo yung suffering. But then, kabaligtaran sa tunay na eksperyensya, yung nangyayari doon sa mga gumagawa ng masama. Di ba? Yung gumagawa ng masama, still, nabubuhay pa rin sila sa kapayapaan habang sila'y gumagawa ng masama. Still, doon sa mga gumagawa ng masama, still, sila po ay paganda ng paganda ang buhay. So, bakit ganon? Oh, di ba? Bakit ganon? Kung bakit ganon? Ikaw na, yung argument po ni Job, ako na inosente, ako na hindi naman gumawa ng masama, bakit ako ngayon nagsasuffer? Pero ngayon, yung akusasyon nyo sa akin na yung mga gumagawa ng masama ang siyang dapat mag-suffer, bakit yung mga taong tulad ng mga mamamatay tao, kumakamkam ng lupa ng ibang tao, yung mga gumagawa ng masama doon sa mga nangangailangan, bakit yung mga nangangalunya, bakit sila maayos pa rin ang buhay? Nakuha po ninyo yung argument ni Job. Naintindihan niyo yung argument nila. Bakit yung mga ngayon? Di ba? Bakit sila ngayon still maganda ang buhay nila? So, ang sinasabi ni Job, mali kayo sa sinasabi niyo tungkol sa akin. Mali kayo sa gusto niyong sabihin sa akin na ako ay hindi marunong mag-care doon sa mga byuda, doon sa mga nangangailangan. Mali kayo sa inyong akusasyon na ako ay cruel. No? Still, God is pleading to God that He is an innocent person. Okay? He is still an innocent person sa puntong ito. Okay? Sa puntong ito ng kanilang pag-uusap ng kanyang mga kaibigan. Then, punta po tayo doon sa chapter 28, which is about wisdom. It's about wisdom. Okay? Wisdom. For Job, yung tatlo niyang kaibigan is, they are not like speaking about wisdom, about God. So ngayon, Job is telling his friends na itong karunungan, first, hindi mo ito mahanap kahit saan. Karunungan, hindi mo mahanap kahit saan. You cannot find true wisdom, anything in this world. At itong karunungan, sinasabi ni Job sa kanila, is hindi mo mabibili at walang katumbas itong karunungan. Bakit? Kasi ang karunungan, Job believes that wisdom comes from God. It only comes from God. Ito'y nagmumula sa Diyos. Kung makikita po ninyo in chapter 28, verse 20 to 28. Job is telling his friends, ngayon, ito ang tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. That's why, still, sinasabi niya pa rin sa kanyang mga kaibigan, they are not a good comforter, even bilang isang taga-interpret ng karunungan mula sa Diyos, they are not good. Because he wants to plead to God because he believes only God can answer his situation. Na siya ay, in the end of the day, para sa kanya, hindi siya guilty. Okay? Hindi siya guilty sa akusasyon sa kanya ng mga kaibigan niya na pagiging makasalanan, na pagkakaroon ng masamang buhay. He still plead na siya ay inosente. Kung saan, nasaan yung katarungan sa kanyang daranasan. Okay. So, yun yung argumento. Pero merong isang tao na nakikinig pala doon. In the name of Elihu. Okay? In the name of Elihu. Si Elihu. Okay?
ito pala ay nakikinig. Okay? Ito pa lang si Elihu ay nakikinig sa debate ng magkakaibigan. So ngayon, hindi na siya magtimpe. Hindi na siya makapagtimpe. Ang gusto niya mangyari, sumagot na. Remember, si Elihu is much younger to this people. Kaya, ang background po nito is that ang mga matatanda is dapat mo munang pagsalitain bago ka magsalita. Much worse, huwag ka na magsalita kapag yung mga matatanda ay nagsasalita. Okay? So, yun ang tradition noon. So, if you are younger, should not butt in. Huwag kang makikisalo sa mga usapin o usapan ng mga matatanda. But then, in the introduction of him, Elihu, in chapter 32, hindi na siya makapagtimpe. Gusto niya nang sumagot. Kasi naririnig niya, sabihin na natin, isa siya sa spectator. Isa siya sa nakikinig doon sa sagutan ng magkakaibigan. So, siya ay gusto niya na pumasok, kaya siya ay humingi ng permiso. Well, actually, hindi siya nakikipag-debate. Ang gusto niya ay makipag-dialogo. Dialogue. Gusto niya makipag-dialogo sa ang tawag dito, sa bagay na sinasabi ni Job. Gusto niya hindi awayin, kundi gusto niya makipag-usap kay Job. Okay? Na meron siyang mga puntong gusto niyang sagutin si Job sa mga akusasyon niya sa Diyos. Okay? Meron siyang 4 na argumento. Okay? Meron siyang 4 na argumento. The first one, ang una is yung bagay na ang Diyos ba ay nakikinig? Ang Diyos ba ay nakikinig sa tao? Okay. In Job chapter 33, 1 to 33, okay, mapapansin ninyo na sinasabi dito ni Elihu kay Job na yes, ang Diyos ay nakikinig at sumasagot sa tao. Kasi nga, si Job, his argument is, why God is so silent in his suffering? Bakit napakatahimik ng Diyos sa kanyang nararanasang suffering? Bakit napakatahimik ng Diyos sa kanyang suffering? Kaya, ang tanong at sagot ni Elihu kay Job, kung ang Diyos ba ay sumasagot sa tao, yes, ang Diyos ay sumasagot sa tao in 1,000 times. Sa maraming paraan. In 1,000 forms, God answers men. Na kung saan, he was referring to dreams, okay? Sa mga pangitain. He was referring to people, to angels, at syempre sa mga sirkumstansya, ang Diyos ay sumasagot. Which is true. Totoo po. Tama po siya. Tama si Elihu. Okay? Tama si Elihu na, sumasagot ang Diyos. God answers in 1,000 forms. Maraming paraan ng Diyos kung paano niya sinasagot ang tao. So, maaaring in dreams. So, sinasabi ni Elihu, maaaring sa iyong pangitain, sumagot na ang Diyos sa iyo, pero hindi ka nakinig. Maaaring sa mga taong pumapaligid sa iyo, maaaring ang Diyos ay kumakausap na sa iyo, maaaring sa isang anghel, dumadating sa iyong buhay, o maaaring sa iyong sirkumstansya ngayon. But then, si Elihu is, sabihin na natin, yes, he may be true, maaaring tama yung mga sinasabi niya, pero meron pa rin siyang mali. Okay? Meron pa rin siyang mali na nasabi kay Job. Kasi sinasabi niya ni Elihu na, yan, tingnan mo ngayon, bakit meron ka ngayong sakit? Sa balat. It is because of your sin. Okay? Dahil yan sa kasalanan mo. Pero,
That is the truth. And then, kung mapapansin po ninyo na sa argumento ni Elihu kay Job sa chapter 33, sinasabi niya dito na ang Diyos ay isang bagay na sinasabi ni Elihu kay Job na ang Diyos sumasagot yan through His angels. Okay? Ang Diyos ay sumasagot through His angels. Pero, sa huling banda po ng ating pag-aaral dito sa Job, God answered Job directly. Okay? God answered Job directly. Ang Diyos mismo ang naging kausap nitong si Job para sagutin siya. But, ang pinararating dito ni Elihu, na ang Diyos, okay, gumagamit siya ng anghel para sumagot. Maaaring gumamit ang Diyos ng anghel para sumagot sa tao. Ngayon, saan natin yun mahahanap? In chapter 33, okay? In chapter 33, where's that? Wait, sagit po ha. Nasaan yun? In chapter 33, yes. In chapter 33, 14, yes po, 14 to 16. Sabi po dito, magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin tulubos na maunawain. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain sa kalamidad ng gabi kapag ang tao ay nahihimbing. Ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanyang pangitain, nagsasalita ang Diyos upang sila'y pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalalunan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas niya mula sa buhay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot ng tao, ang tao ay may tuwid. Ang tao ay may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain, wala pa ring gana. Naubos ang kanyang laman, natitira't butot balat na lamang at parang handang-handa ng pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya ay tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaari itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya'y pawalan, hindi siya dapat tumantong sa libingan, narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya'y gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya, manalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan, ang pagsamba niya ay mapupuno ng kasiyahan. Muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala, walang matuwid na nagawa, subalit pinatawan niya. Okay? So, para kay Elihu, ang Diyos ay maaaring magbigay ng messengers, ng mensahe, o sumagot sa pamamagitan ng kalamidad, sa pamamagitan ng pangitain, ng tao, o ng sirkumstansya, o maging ng anghel. Pero, sa huling banda ng Book of Job, God answered Job directly. Mismong ang Diyos ang nakausap ni Job. Mismong ang Diyos ang sumagot sa hinaing ni Job. So, in some point, ito pong si Elihu ay merong maling pananaw na sinasampit niya kay Job. Okay? So, sa madalit sabi, itong taong ito na si Elihu is still wrong. Mali pa rin siya sa kanyang argumento na si Job is merong maling nagawa, kaya siya nagkasala. Kaya ang dapat niyang gawin, tanggapin na siya ay nagkasala, manalangin, at magsisi sa kanyang nagawa. Okay. So still, pumapanig pa rin siya dun sa tatlong kaibigan. Okay.
So, yun pa rin ang kanyang argumento. Kasi sinasagot niya, sa madalit sabi, sinasagot niya yung sa tingin niya maling pananaw niya, maling pananaw ni Job tungkol sa Diyos. Gaya na lang nun, nung sinasabi po natin kanina, ang Diyos ba ay sumasagot sa tao? Dito rin po sa dito naman po sa chapter 34, sinasabi naman po ni Elihu kay Job, ang Diyos sa ang tanong po ni Job is ang Diyos ay hindi makatarungan. So ang tanong, ang Diyos ba hindi makatarungan? The thing is, no. Dahil ang katwiran po ni Job, matuwid siya, pero bakit kinuha ng Diyos yung nararapat na nasa kanya bilang matuwid? Yung mga ari-arian niya, yung mga anak niya, etc. etc. Ngayon, sinasabi ni Elihu, nagsasalita ka na bilang isang mangmang. Kung inaakala mong ang Diyos ay hindi makatarungan. Na sinasabi po ni Elihu ngayon sa kanya, kay Job, na ikaw ay merong rebellion. You have a rebellious heart. That's why it is your sin. Ito ang kasalanan mo. Ikaw ay hindi marunong magpasailalim sa Diyos. You are unsubmissive. Hindi ka nagiging submissive sa Diyos. Na ito yung nagiging kasalanan mo dahil hindi ka nagpapasakop sa Diyos. You are mocking God. No? That is what is Elihu's telling kay Job in chapter 34 na hindi mo kinikilala ang Diyos. Kapag sinabi mo hindi makatarungan niya, parang you are being so unsubmissive at nagkakaroon ka ng rebellious heart. So, ibig sabihin, hindi na natin i-elaborate. Still, si Elihu po is against sa pagkakaroon ng appeal o sa pag-aakusa sa Diyos bilang unjust. Na, sumagot na po ang Diyos. Chapter 38 to 42. Chapter 38 to 42, God answered Job. Okay? God answered Job. Ang Diyos mismo ang sumagot kay Job. Pero po sa sagot na ito ng Diyos, hindi po direktang sinagot ng Diyos si Job sa kanyang hinahanap na sagot. Okay? Hindi po direktang sinagot ng Diyos kung ano yung gustong marinig ni Job na sagot sa kanya kung bakit siya nagsasuffer. Ang sagot ng Diyos is ganito, umiikot po sa ganito. May karapatan umiikot po sa ganito ang sagot ng Diyos kay Job. May karapatan ba ang tao na subukin ng Diyos? Okay? May karapatan ba ang tao na subukin o makipagtalo at sabihan ng Diyos na hindi siya makatarungan? The answer is wala. Walang karapatan ng tao para makipagtalo, para makipag-argumento sa Diyos kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya ang tanong po ng Diyos kay Job, nasan ka nung nilikha ko ang lahat ng bagay? Okay. Where are you? When I formed the earth, nasan ka? Nung gawin ko ang lahat, sinasabi po ng Diyos, nasan ka nung likhain ko ang lahat ng bagay sa mundo? At alam po ninyo ang sagot ni Job, sasarado ko na lang ang bibig ko. I will just put my hands on my mouth. Okay? Dahil ang argumento ni Job is hindi makatarungan ng Diyos. Pero sino ba si Job para sabihin niya ang Diyos hindi makatarungan? Nasaan siya nung ang Diyos ay likhain ang sanlibutan, ang lahat ng bagay sa mundo? Wala. Wala siya doon. Kaya wala siyang karapatan. Kumbaga, wala siyang karapatan
para questionin ang Diyos sa kung ano ang gusto niyang maganap, kung ano ang gusto niyang gawin. Dahil hindi niya kayang gawin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. No? Hindi niya kayang harapin at hindi niya kayang panindigan o hindi niya kayang makipagtalo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon, na-realize ni Job, yes, God can do all things. May karapatan ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Walang bagay ang siyang hindi kayang maganap ng Diyos dahil siya ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. That's why ang huling salita ni Job is nung kausap niya na ang Diyos, chapter 42, verse 6. Therefore, sabi niya, therefore, I despise. Nakita po ninyo chapter 42 verse 6. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Okay, nakita po ninyo? Sabi niya, I despise myself and I repent. So, ibig sabihin, sinasabi ni Job sa kanyang sarili, he realized kung gaano siya naging palalo. Naintindihan niyo po yung salitang palalo. Okay? Masyado siyang naging, ano ba sa Tagalog sa iba yung palalo? Masyado siyang naging careless, masyado siyang naging mayabang, na inaakusahan niya ang Diyos ng pagiging unjust. So he realized now how small he is before God. Nakita niya ngayon, na-realize niya ngayon, I am nothing before God. Siya ay wala. He is nothing before his God. That's why he says to himself, I despise myself. I despise myself, sinasabi niya. And I repent from dust and ashes. Ibig sabihin, sinasabi niya, wala akong karapatan pala. Okay? Wala akong karapatan para questionin ang Diyos. Wala pala. Dahil napakamakapangyarihan ng Diyos. God is an omnipotent God. Naintindihan po ninyo, omnipotent God. God is an omnipotent God. Ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Kaya I should not, na hindi ko dapat pala question yung kanyang pagiging Diyos. Hindi ko dapat question why He allowed these things to happen in my life. That's why He realized, I am nothing. Sinasabi niya, I am nothing. Dahil, kumbaga, hindi naman siya Diyos eh. He's not God. And He can't be God. And He cannot argue that God is unjust. Ang Diyos ay mananatiling makatarungan dahil siya ang Diyos. Pero alam po ninyo kung ano nakita ng Diyos doon sa kanyang salitang yun. He saw, doon po sa video ang pinabyo ko sa inyo, He saw His honesty. Nakita niya yung kanyang honesty. That He is nothing before His God. That He repent. So, hindi ibig sabihin na, ay, tama pala yung mga kaibigan ni Job. Dapat pala talaga siyang mag-repent. No. Hindi po yun ang dahilan. Okay? Hindi yun ang dahilan why he repents. He repents because he saw himself before God. He is nothing. That's why hindi niya kinailangan na makipag-argumento sa Diyos. Kasi minsan gano'n ang tao, kung mapapansin po niyo, minsan gano'n ang tao.
They were, sabihin na natin, they were accusing God of being unjust. Sinasabi ng iba o sinasabi ng tao, walang Diyos. Kung talagang mayroong Diyos, bakit niya hinahayaang may kamatayan? Bakit niya hinahayaang may suffering? Bakit niya hinahayaan ng tao ay malugmok sa kahirapan? But the question is, who am I to question God? Sino ako para questionin ang Diyos? Kung sino siya, kung ano ang kaya niyang gawin, at kung ano yung gusto niyang gawin, at kung ano yung ina-allowed niyang mangyari. Kung i-relate po natin ngayon sa ating pong situation, can you question God? Why He allowed this pandemic to spread? Diba? Pwede ba nating questionin ng Diyos na bakit niya hinayaan itong mangyayari ngayon? Naghihirap kami ngayon. Alam po ninyo, maraming businesses ang nagko-close. Maraming businesses ang nagsasabing they were applying for bankruptcy. And maybe some of them are Christians, Christian businessmen. So, why God allow this pandemic to happen? But the thing is, can we question God of who He is? No, we cannot question Him. And God wants Job to believe, to trust Him, and to obey Him. Ano man yung maganap, mangyari sa kanyang buhay. It is the same for us as Christians. Ganun din po sa ating buhay bilang Kristiyano. At bilang mga lingkod ng Diyos. Yes, from here and then, we will experience suffering. Nakuha po ninyo? From here and then, we will experience suffering. But suffering should not be an hindrance for our obedience, for our paglilingkod sa Diyos. Even though meron kang suffering, hindi ibig sabihin na titigil ka na sa paglilingkod mo sa Diyos. Although you are suffering, hindi ibig sabihin nun na you will quit the ministry. No. Hindi po. Na ito, may pandemic, now, walang church, maaaring in some of you, walang tithes and offering, pinoproblema kung ano yung pambabayad sa mga bills and expenses ng churches. Still, we have to trust God. Because God is always have the answers. Now, let us go to paano natin to maiugnay sa Panginoong Jesucristo. Okay? Paano natin maiugnay sa Panginoong Jesucristo? Although si Job ay nagsasuffer, mapapansin po ninyo sa kanyang mga salita na still, he is looking forward sa isang kakampi. Redeemer, heavenly witness, divine intervention, interpreter na kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Kumbaga, there are several words of Job that is looking forward to a mediator. He is looking forward to Christ. In short, he was looking forward to Christ. In chapter 9, specifically para meron kayong reference how Job asking for a mediator, redeemer, witness. In chapter 9, verse 33, he was looking forward for a mediator. Okay? Job chapter 9, verse 33, he was looking forward for a mediator.
And then in chapter 16, verse 19 to 21, he is longing for a heavenly witness, an advocate, okay, a heavenly witness. And then in chapter 17, verse 3, he is looking forward for a divine bondsman. And in chapter 33, verse 23 to 28, he wants an interpreter. Okay, nais niya ng isang interpreter. So, Job knows he needs someone. Okay? Alam ni Job na kailangan niya ng isang tagapamagitan, tagasagot sa gitna ng kanyang pagdurusa. Sa pamamagitan po ng kanyang pagdurusa, nais niya ng isang tagapagsagot, tagapamagitan, that is what the Lord Jesus Christ had done for us. He became the mediator for us. Siya po ang naging tagapamagitan natin sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang sagot. Okay, hindi natin alam ang sagot sa ating kinaharap na kaparusahan, which is kamatayan. We don't know the answer. Okay? We don't know the answer. How can we defeat the punishment for our sin? Dahil lahat po tayo nagkasala. But we don't know how to defeat sin. That's why Jesus Christ went here on earth to answer our question about sin, which is His suffering from the cross. Ang kanya pong pagdurusa sa krus ang naging kasagutan sa ating question tungkol sa kung paano natin magagapi ang kasalanan. He was the one who suffered instead of us. He suffered on the cross so that we may have life. He suffered the death in order for us to have eternal life. So, dito po natin tapusin ang Job. Okay? So, eksakto na naman yung isang oras. Hindi na naman ako. But then, alam nyo, sa huling banda, still, tandaan po ninyo, in the midst of our suffering, mismo ang Diyos lang ang makasasagot sa atin. Mismo ang Diyos lang ang may kasagutan sa ating pagdurusang nararanasan. That's why, if we are suffering, we should always ask the Lord. Okay? We should always ask the Lord. Direkta tayong magtatanong sa Panginoon. Because He always has and always have the answer. Lagi siyang may sagot. That's why Job is telling us, the book of Job, ang libro ni Job is telling us or teaching us about the aspect of life. When suffering comes, kapag ka ang pagdurusa o suffering ay dumating sa buhay, ano ang gagawin mo? Okay? Ano ang gagawin mo? Ano ang practical mong gagawin? Ang practical mong gagawin is una, magtiwala ka sa Diyos. Trust in God. Okay? Yan ang una mong dapat gawin. And that is what Job teach us. Nung sinagot niya yung kanyang asawa, dahil ang asawa niya gusto niya sumpain niya ang Diyos, nagsagayon, tapos na ang lahat, mamatay ka na. But Job answered his wife, no? Kasaganaan lang ba ang dapat mong tanggapin sa Diyos? Hindi. Lahat ng bagay dapat mong tanggapin sa Diyos. Even your suffering, you should accept it. So, yun ang practical mong gawin, di ba? That is the practical way to apply wisdom. Nakuha po ninyo? That is the practical way to apply wisdom.
To apply wisdom in your life, you should trust God, na kung saan itong Diyos na ito, sa Kanya nagmumula yung karunungan. Okay? Nakuha po ninyo? That is the practical way to apply wisdom in the midst of suffering. Nakuha po ninyo, in the midst of suffering, how to apply wisdom in your life. First, you trust God. You trust His process in your life. Kailangan mong pagtiwalaan ng Diyos sa proseso niya sa buhay mo. Secondly is, be honest. Maging honest ka. Sabihin mo sa Diyos, yes, you are suffering and you want answer. Okay? You want answer. But in the end, you should bow down yourself. You should submit to God. You should acknowledge, kailangan mong tanggapin sa iyong sarili na hindi ka Diyos at ang Diyos ay mas higit sa iyo. Yun ang pinakita ni Job sa bandang huli. Ang sabihin niya, I will close my mouth and sinasabi niya, yes, I will submit. Sinasabi niya, I despise myself. Sinasabi niya, I despise myself. I repent. Sinasabi niya, I repent from dust and ashes. Ibig sabihin, sinasabi niya, yes, I acknowledge myself. I am nothing. Ako ay baliwala sa Diyos. Yun yung sinasabi po sa ating practical wisdom ng Book of Job. How to apply wisdom in our lives in the midst of suffering. Okay? So, hanggang doon po ang ating talakayin sa Job. That's why, ang akin pong binigay sa inyong reflection essay is paano ninyo ibabahagi, okay, sa inyong kapwa mananampalataya bilang isang leader ng church o future leader ng church. Paano ka magbabahagi sa iyong kapwa Kristiyano in the midst of their suffering. So, paano mo siya babahagi na? Paano ka magiging comforter? Good, okay? Good comforter, ha? Hindi tulad ng 3 kaibigan ni Job sa kanya, ha? Baka mamaya sabihin nyo sa kaibigan nyo, mag-repent ka kasi, baka kasi naman ikaw ay nagkasala. So, that's not the way we should comfort our fellow Christians, okay? So, isa yun sa bagay na gustong ituro ng Job. Be a good comforter. Okay? So, yun po gusto kong i-apply nyo sa inyong buhay and in your ministry. Especially ngayon po meron tayong nararanasang pandemic. Your fellow Christian needs you in the midst of this suffering sa ating buhay. Kailangan nila kayo. So, be a comforter for them. Maging comforter kayo nila. So, dahil yun ang tinuturo sa atin ng Job. Let us apply this practical wisdom in our lives in the midst of our suffering. So, yun po, hanggang dito ang ating talakayin sa Book of Job. Bitin ulit ako. gusto kong ano yun na yung Psalms eh. Gusto kong simulan kasi medyo mahaba kasi ito. Medyo mahaba ang Psalms. Then, sige, try ko ulit i-compress yung Psalm kung kakayanin kong i-compress pa. Kasi ano na siya eh. Meron na akong lesson plan doon eh. But then, sige, try kong ulit anuhin yung lesson plan ko. Pero still, okay. So, yun ang gustong sabihin ng Job. Sana meron kayo naintindihan at meron kayo mai-apply sa inyong buhay. As church leaders, as pastors, okay, meron siyang practical na wisdom sa buhay natin. How to apply it in our lives. So, hanggang dito lang po ang ating talakayin. Tomorrow and by Thursday, let us discuss the Book of Psalms. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po iisa-isahin ang Book of Psalms, ng chapter 1 to 150.
Hindi ko po isa-isahin yun. Mahirap yun, ha? But we will divide it. At tatalakayin lang natin kung ano yung mga bagay na dinidiscuss o bagay na sinasabi ng mga authors ng Book of Psalms na practical sa buhay na dapat i-apply. Yung karunungan na i-apply sa buhay. So, okay? So, hanggang dito lang po muna ang ating discussion again. But then, meron na ulit po akong pinost na assignment nito. I think it's 1 to 30 o 1 to 20 pa. Hindi mo ba kayo tapos sa chapter 1? Sige, bukas. Huwag kayong mag-alala. Bukas, hindi ko kayo bibigyan ng assignment. Bukas, hindi ko kayo bibigyan ng assignment. Para makahinga-hinga daw kayo. Sige, bukas wala kayong assignment bukas. Tapusin nyo lang yung 2 parts of songs. Okay. No, hindi. Ganun pa rin naman. Under 500 words lang din yung essay nyo about the Book of Job. Yes po. Mapupuno po ninyo dapat yung A4 size na papel. 3 to 4. Okay. 500. Nakita ko naman po, Ma'am Neri. Nakita ko. Apo. So, anuhin nyo po ulit ako. I-chat nyo po ulit ako kung may mga katanungan kayo dun sa assignment nyo. Ulitin ko po, okay? Bukas wala ko ibibigay na assignment. Tapos kung meron ako ibinigay, paalalahanan nyo ako. Okay. Sige. So, yan lang muna ang dalawang parts ng group. Pakipasa na rin po. Pati yung pati yung dalawang part na songs, pakipasa na rin po. Huwag kayong mag-alala. Until next week naman yun. Si Pastor Saldi naman natin hindi nagpapa-assignment eh. Hindi ako na lang. Saan yun? Ganun talaga eh. Mahirap talaga ang setting natin ngayon. Hindi tulad nung face to face. Tatlong oras. So madi-discuss lahat. So pero ngayon kailangan talaga merong extra na pag-aaral. Kasi hindi lahat madi-discuss. So kailangan yung pagtiisan. Kailangan yung tiisin yung mga tiisin yun sa pag-aaral. So, kailangan yung pagtiisan. Ano yan, Jomar? Extend ng 30 minutes. Gano'n. Ayun lang. Ang hirap kasi ng situation natin ngayon. So, kailangan talaga i-bear. Ganun. Well,
Try nyo sabihin kay ma'am. Try nyo sabihin kay Ma'am Lea. Doon sa mga nagde-data ang tanong. Doon sa mga may date, yung mga nagde-data ang may tanong diyan. Kasi limited ang kanilang resources eh. Di tulad ng iba, di ba? Meron silang, may kanya-kanya sila connection. Kasi limited ang kanilang resources eh. Limited ang data nila. Hindi naman siguro lahat talagang line ng internet eh. Yun lang talaga ang isang question. Yun lang talaga ang isang question. Sa akin, walang problema naman. Tsaka, itong lecture naman natin is recorded. So, kung okay sa kanila, okay lang. Kasi, gigabyte kasi ang bibilangin natin kasi umaabot tayo ng 1 oras, 2 oras. Kukulangin yung ano nila, yung Goser 50. Kukulangin ang Goser 50 sa kanila. Let us pray na. So, para meron na kayong mga masimulan at ma-continue sa inyong mga gawain at assignments. So, let us pray. Lord, maraming salamat pong muli sa iyong pagbibigay sa amin ng time, oras, upang meron po kaming mapagnilay-nilayan, mapag-aralan mula sa iyong mga salita, specifically from the Book of Wisdom, especially in the Book of Job, na kung saan you teach us how to handle our sufferings and teach us to trust you every now and then. Lord, salamat po sa buhay ng mga estudyanteng ito na ginagamit mo at gagamitin mo sa iglesia mo. Sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gamitin sa iyong karangalan, at patuloy mo silang gamitin para sa mga kapwa namin mananampalataya, na kami po ay maging daluyan ng pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Nawa po ang aming pong napag-usapan, napagnilay-nilayan at natalakay sa hapon pong ito ay maging kagamit-gamit sa aming po kanya-kanyang ministeryo. At Lord, we always trust you in our lives, in our ministries, in our countries, in our world, sa amin pong nararanasan ngayong pandemic. Ikaw po siyang nananatiling Diyos magpakailanman sa aming mga buhay. That's why we should always trust in you. Lord, sa hapon pong ito na ang pagtatapos sa aming pong discussions and lessons, dalangin ko po ang patuloy po ninyong pagsama sa buhay po ng bawat isa, ng bawat estudyanteng ito, sa bawat araw po ng kanilang mga buhay. Panginoon Diyos, we trust you in everything in our lives. Ito lang po ang aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Bawal lumabas. Sige po. Bye-bye. 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 Sige, hintayin ko.